In this video, update lang ulit tayo sa kaganapan sa market. Pag-usapan natin yung mga positive na nangyayari sa crypto industry, katulad ng continuous growth sa mga tokenized asset, yung tumataas na bilang ng mga firm na ina-adapt si BTC. We will also check the price action of Bitcoin and the possible Fed rate cut. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin natin yung tokenized US Treasury expected to surpass $3 billion by end of 2024. So ang sinasabi dito sa article ay ang potensyal ng tokenized US Treasury base sa growth na nangyayari dito. Tumaas kasi ang numbers of holders nito since 2023 ng 30%. At ang tokenized US Treasury, para sa mga hindi pa pamilyar dito, ito yung digital version ng traditional US government bonds na ini-issue at tinitrade gamit ang blockchain. Nagre-represent siya ng ownership in US Treasury bonds na kinoconsider ng marami na safest investment due to their backing by the US government. At patuloy itong lumalago kasi mas marami nang nagkakaroon ng access dito. Hindi lang mga US investors, pati na rin sa ibang mga bansa. At kaya ine-expect ng mga experts ang patuloy na paglago nito. Bago magtapos ang taon ay posible ngang umabot ang valuation nito sa $3 billion. At sa trend na ito, malaki din ang contribution ng mga DAO or Decentralized Autonomous Organizations tulad ng sa Arbitrum and MakerDAO. Nakapagbigay din sila ng large portions of their treasuries sa mga tokenized assets. Although kahit ganito yung nangyayari behind the scene, hindi siya nagre-reflect sa price because the sentiment is bearish. Pero kung titingnan natin yung bigger picture, probably 5 to 10 years from now, ano na kaya ang valuation ng mga tokenized asset? Masyado kasi nating ina-underestimate ang long-term trajectory at ino-overestimate ang short-term valuation. For me, I'm still bullish on this particular niche, tokenized asset, at patuloy pa itong lalago sa mga darating na taon. Iba pang bullish na nangyayari behind the scene sa crypto industry ay yung adoption ng Bitcoin ETF kasi nag-surge siya ng 27% sa quarter 2. However, same with tokenized asset, hindi nga lang siya nagre-reflect agad sa price kasi mas nangingibabaw ang bearish sentiment. Hindi naman kasi lahat ng mga magagandang nangyayari ay merong immediate impact sa price. Katulad nga nito na over 262 new firms ang invested na sa spot Bitcoin ETF according yan sa senior analyst ng K33 Research. Kung ikukumpara natin noong 2017 or 2021, wala yang mga yan. At kung magpapatuloy nga ito, hindi malayo na basagin ni BTC ang kanyang previous all-time high. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero kahit dumami na ang mga institutional investor kay BTC, nananatili pa din na majority ng mga Bitcoin holders ay mga retail. Tayo, kung meron kang hold na Bitcoin, isa ka dito kasi mas nauna ka sa kanila. However, expected na mas lalong lalaki ang maa-accumulate ng mga institutional investors sa katagalan kung magpapatuloy ang ganitong trajectory. Although, sa short term, bearish ang dating ni BTC, pero long term, bullish pa din tayo dyan. Iba pang balita, itong Fed rate cuts are not sure thing. So anong ibig sabihin nito? Alam natin na ito yung isa sa tinitingnan ng mga investor para magbalik sigla ang crypto market kapag nagpatupad ng rate cuts ang Fed. Kasi nga, habang nananatiling mataas ang interest rate, tigil ang paglabas ng pera. Marami pa din sa mga investors ang umiiwas sa mga risk asset katulad ni BTC at iba pang mga altcoins. Kaya yung anticipation ng rate cuts ay tinitingnan na pwedeng magsilbing bullish catalyst sa crypto market. At posible nga daw mangyari ang rate cut sa September. Wala na kasing ibang bullish catalyst sa crypto market ngayon. Anticipation of Bitcoin spot ETF and Bitcoin halving tapos na. Trump winning the election could be a catalyst also for crypto. Kasi yung narrative na pro-crypto si Trump, kakagatin yun ng mga investors and traders. Dahilan para mag-rally ang market. Pero overall sentiment of the market is still bearish. Fear pa din ang nangingibabaw, particularly in crypto. Kasi other markets are performing well.
tulad ng US 100. Halos naka-recover na ito sa dump niya last week. Pero si Bitcoin nagfo-form pa din ng another lower high. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo sa previous analysis natin, the correlation is off sa ibang risk asset kapag nagrarally ang traditional market at yung correlation ay bumabalik lang kapag bumagsak na ang mga stocks. May pagkakataon talaga na ganon kasi na-observe ko na yan before. Especially kapag mahina talaga ang narrative sa crypto market. Big investors mas pinipili nilang mag-invest sa traditional market, index and stocks kumpara sa crypto market na kapag binalot naman ng takot ang market, mas nauunang ibenta ng mga investors ang kanilang mga allocation sa crypto kasi ito yung mas riskier type of asset kesa sa kanilang iba pang investment. Now, kung titingnan natin yung US 100 and S&P 500, halos makarecover na at malapit na namang mag all-time high while Bitcoin are lagging na pag-iiwanan sa rally. And before we proceed, this video is sponsored by Lucky Block, isa sa mga kilalang crypto casino games sa GameBLFi niche. Kung familiar kayo kay Rollbit, parang ganun lang din ito para sa mga crypto enthusiast na mahilig maglaro sa ganito. Almost 4,400 games ang available dito. Merong slots, table games, live casino at sports betting game. They also have a partnership with leading software providers like Pragmatic Play, Evolution Gaming, and Micro Gaming. Kaya high quality din and diverse yung gaming options. Katulad ng mga popular na slot titles including Big Bass Bonanza and Book of Dead. At para sa mga new users, meron silang welcome bonus na ino-offer, yung 200% welcome bonus and up to 25,000 euro na meron ding 50 plus free spins. Madali lang din mag-deposit dito, maraming options na token like USDT, Doge, Solana, etc. Kailangan lang natin i-connect yung wallet natin like MetaMask. Withdrawal, madali lang din yan. May mga na-cover na din akong mga crypto casino games dito sa channel before, kaya alam kong marami pa din ang mahilig sa ganito. At yung proseso nila pare-parehas lang naman. Kung interesado kayo, meron tayong link sa description. Balik tayo, let's do some quick price action update dito kay BTC sa daily time frame. So continuous pa din yung lower high niya dito. Kung susukatin natin yung layo ng swing high sa swing low, nasa gitna. It should be neutral, pero dahil sa sentiment at sa market structure niya, from this range, it's bearish. Pero sa monthly and weekly, neutral lang tayo doon. Maganda yung weekly candle nito last week. However, considering na pababa pa din siya, sign of weakness, then neutral lang tayo dyan. At still bearish sa daily. Now, kailan ba tayo pwedeng maging bullish ulit? Well, this is my perspective on the market. EA-wise, we need to see a bounce to 65,000. Katulad nito. Pero dito kasi nag-fail siya sa retest sa itaas at nagresulta yon sa massive drop below 50,000. At mas lalong magiging bullish tayo kapag lumagpas na yan sa previous all-time high. Ito yon. Now, bearish price action, ito na yon. Bears are expecting another lower low to control the downtrend narrative, sweep sa 50,000, and 50,000 is a psychological area. So it's possible mag-bounce dun yung price if ever magtutuloy-tuloy ang pagbaba nito. Kasi hindi natin alam ang mangyayari. So yun lang ang speculation natin sa panig ng bears. And for the bulls, sinabi ko na ang kailangan nyo makita. Anyway, this is just pure short-term price action, speculation. Pero kung long-term holders naman kayo, then you can ignore this. Para lang ito sa mga traders na gustong magkaroon ng insight sa market. Pero again, not a financial advice. This is just an analysis. Okay? So yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.